Um, Welcome back mga ka-vlog! Part 2 na ng ating Mexico City adventure at grabe, ibang bagsak sa lungsod na ito. Ang roadside buffet sa Mexico na may pasabog. Matapos ang nakakapagod na lakaran, dinala kami ng tour bus dito sa isang simpleng puting building sa gilid mismo ng highway. Mga katropa, sa labas, akala mo ordinaryo lang. Imagine, kailangan mo pang lumabas sa courtyard sa likod para lang mag-CR. Pero pagpasok mo sa loob, grabe, ibang usapan na. Iba ang gulat ko. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang dambuhalang Mexican lunch buffet. Para kaming umattend ng fiesta sa Pinas. Amoy pa lang ng bagong lutong tortilla, kanin at yung sikat na mole sauce nila, naglaway na ako. Siyempre, binalatan natin ang pagiging Pinoy. Tinambakan ko agad ang plato ko ng lahat ng pwedeng matikman. Sobrang sarap at sold na sold pagkatapos ng mahabang lakad. Pero teka, hindi lang basta kainan to. Dahil may pa-welcome performance si Mayor. Habang sumusubo kami, biglang niyanig ang buong kwarto ng isang authentic at dambuhalang Mexican cultural dance presentation. Right beside our tables, mga lodi, yung ganda ng costumes, yung hataw ng inda, at yung energy ng mga mananayaw. Ramdam mo talaga ang kultura nila. Napangangan na lang ako habang may hawak na tinidor. Panalong pagkain plus cultural show na abot kamay mo lang. Sobrang lunch experience na to. Nakakain ka na ba sa ganitong roadside spot? I-comment mo naman yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-follow para sa susunod nating food trip adventure.
Nasa loob na tayo ng lungsod. This weekend, todo na to. Culture, tanawin at solid na party ang ganap natin. Siyempre, sinimulan natin ang araw sa paghapon sa kanilang sikat na city tour bus. Yes, ang laki pala talaga ng CDMX. Ang sarap sa pakiramdam habang humahangin at dumadaan sa mga historic landmarks. Feeling tourist na tourist ang lolo nyo. By the way, CDMX means Ciudad de Mexico. Kung gusto mong makilala ang isang lungsod sa loob lamang ng isang araw, minsan ang pinakamagandang gawin ay sumakay at hayaang ang lungsod mismo ang magkwento sa iyo. Pagkatapos ng aming mga food adventures at cultural experiences, oras naman para tuklasin ang isa sa pinakamalaking lungsod sa buong mundo, ang Mexico City o Ciudad de Mexico. At para gawin niyon, sumakay kami sa iconic na Big Bus Tour mula sa open top deck para kang may front row seat sa mahigit na 700 taon ng kasaysayan. Handa na ba kayo? Tara, ikutin natin ang Mexico City. Una ay ang Zocalo, ang puso ng Mexico. Isa ito sa pinakamalaking public square sa mundo at matagal ng sentro ng buhay, politikal, panrelihiyon at pangkultura ng Mexico. Noong panahon ng mga Aztec, dito matatagpuan ang sentro ng kanilang kabisera na tinatawag na Tenochtitlan. Isipin ninyo, bago pa man dumating ang mga Espanyol, isa na itong maunlad na siyudad na itinayo sa gitna ng lawa. Ngayon, milyong-milyong tao ang bumibisita rito bawat taon upang makita ang kasaysayang buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon. Metropolitan Cathedral, katabi mismo ng Zocalo, ang napakagandang Metropolitan Cathedral. Mahigit 2 taon itong itinayo at isa ito sa pinakamahalagang simbahan sa Latin America. Habang nakatingala ka sa mga tore nito, mapapansin mong pinaghalo rito ang iba't ibang estilo ng arkitektura, mula Baroque hanggang Neoclassical. Para sa mga mahilig sa kasaysayan at pananampalataya, isa itong lugar na hindi dapat palampasin. Templo Mayor. Sa tabi ng modernong lungsod ay makikita mo ang labi ng sinaunang Aztec civilization. Ito ang Templo Mayor, dating pangunahing templo ng mga Aztec bago dumating ang mga mananakop na Espanyol. Nakakamanghang isipin, sa ilalim ng modernong Mexico City ay nakatago pa rin ang mga bakas ng isa sa pinakadakilang kabihasnan ng Amerika, Paseo de la Reforma. Habang umaandar ang bus, mararating mo ang isa sa pinakamagandang boulevard ng lungsod, ang Paseo de la Reforma. Para itong kombinasyon ng history, business district at modernong Mexico. Kumbaga ito yung ating Makati. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang gusali, monumento at parke sa siyudad. Habang umiihip ang hangin sa open top bus, para kang nasa eksena ng isang pelikula. Angel of Independence. At siyempre, ang pinakasikat na landmark sa Reforma, ang Angel of Independence. Itinayo ito noong 1910 upang ipagdiwang ang kalayaan ng Mexico mula sa Espanya. Sounds familiar? Diba? Tayo din, nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa Espanya, ang mananakop na Espanya. Pero di tulad natin, sila ipinagdidiwang nila ito at itinayo nila ng isang monumento. Ngayon, isa itong simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at pagmamalaki. Kapag nanalo ang national team or may malaking pagdiriwang, dito nagtitipon ng mga tao, parang kanilang sariling version ng Times Square celebration. Chapultepec Park. Susunod naman ay ang napakalawak na Chapultepec Park. Mas malaki pa ito kaysa sa Central Park ng New York. Sa loob nito ay may mga museo, zoo, lawa at mga makasaysayang lugar. Hindi na kami bumaba dito kasi gahol na kami sa oras. Pero pagmasdan nyo na lang ang mga pictures at ito ang berdeng puso ng Mexico City. Lugar kung saan nagpapahinga ang lungsod mula sa mabilis nitong takbo. Chapultepec Castle. Sa tuktok ng isang burol sa loob ng parke ay makikita ang Chapultepec Castle. Hindi na rin namin to napuntahan kasi nga wala na kaming oras at traffic talaga sa Mexico City. Isa sa iilang tunay na kastilyo sa North America. Naging tahanan ito ng mga emperador, pangulo at mga makasaysayang personalidad ng Mexico. Mula rito, makikita mo ang napakagandang tanawin ng buong lungsod. Para kang bumabalik sa panahon ng mga hari at reyna. National Museum of Anthropology.
Kung iisa lang ang museo na bibisitahin mo sa Mexico City, maraming magsasabing ito na yon, ang National Museum of Anthropology. Dito makikita ang ilan sa pinakamahalagang artifact ng mga Aztec, Maya at iba pang sinaunang kabihasnan. Dito rin matatagpuan ang sikat na Aztec Sunstone, isang lugar na nagpapakita kung gaano kayaman ang kasaysayan ng bansang ito. Polanco. Pagkatapos ng kasaysayan, oras naman para makita ang modernong muka ng Mexico City. Ito ang Polanco, kilalang distrito para sa shopping, fine dining at luxury lifestyle. Kung ang ibang bahagi ng lungsod ay nagkukwento ng nakaraan, ang Polanco naman ay larawan ng kasalukuyan at hinaharap. Ito ang Mexico City na madalas mong makita sa Instagram at travel magazines. Habang unti-unting lumulubog si Haring Araw at nagiging ginto ang mga gusali ng lungsod, isang bagay lang ang malinaw. Ang Mexico City ay hindi lang isang destinasyon, isa itong kwento. Kwento ng mga sinaunang Aztec, kwento ng mga konkistador, kwento ng kalayaan, at kwento ng isang modernong lungsod na patuloy na umuunlad habang hindi kinakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay mas masahol pa sa malansang isda. At kwento ng isang modernong lungsod na patuloy na umuunlad habang hindi kinakalimutan ang kanyang pinagmulan. At habang nakaupo kami sa itaas ng bus, napangiti na lang kami dahil minsan ang pinakamagandang paraan para makilala ang isang lungsod ay hindi ang magmadali, kundi ang umupo, tumingin sa paligid at hayaan itong magkwento sa iyo. Mula sa Mexico City hanggang sa susunod nating adventure, tara, lakbay pa tayo!